Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, second half ng July 2026. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Hello! Okay, tuloy na natin dahil tumilang po ng iyong card. General reading tayo vice versa to. Tandaan niyo palagi, general reading, hindi mo to personal reading. Aquarius. Itabi muna natin siya kasi kuha tayo ng ano, ha? Okay. Sa mga gusto magpa-personal reading, lalagay ko lang po dyan yung aking Facebook. I-check nyo na lang din or nasa description below po yung link or punta kayo sa YouTube ko mismo, sa pinaka-main, dyan sa ano mismo, nahandyan po yung link ng aking FB. Check nyo lang maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. Okay. Aquarius. Okay, may mga bagay ka na iniisip at umaasa ka na magiging okay itong sitwasyon na ito. Pwede rin na doon sa point na yon na may mga tensyon na totally hindi pa natatapos. No? O hindi pa nare-resolbahan. O hindi pa nakiklear. May mga bagay o sitwasyon ka daw na parang ini-evaluate mo or iniisip, ganyan. Maaaring nakakaramdam ka na rin ng pagod this time. May mga bagay sa iba sa inyo na gusto nyong matapos or you want to let go or you want mo nang i-leaving behind yung situation na yun. Medyo nagkakaroon ng kalungkutan or you feeling emotions sa iba sa inyo. May mga bagay ka na iniisip or pwede rin naman may mga bagay o sitwasyon ka na iniilusyon sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka may mga pinagpupuyatan kayo o kaya night shift ka, kulang ka sa tulog, pagising-gising, or maaga ka nagigising, bawi na lang din kayo. Nandun yung point, may mga bagay na gusto mong ayusin or gusto mong magkaroon ng pagsasaayos or you want to transform naman sa iba. Sa iba naman sa inyo is gusto mo ng pagbabago or gusto mo nang i-let go talaga or lumipat, maybe sa iba sa inyo or may paglipat na situation, pwedeng ganon, o may mga naiisip ka or may mga mangyayari sa iba, yun na nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay din o sitwasyon sa iba naman sa iyo na gusto niyo na rin umpisahan. Andun kasi sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na sinisiyasa. May mga bagay ka na naghahanap ka ng katotohanan, ano dapat gawin, ganito, ganyan, ganyan. Malalim kang mag-isip or malalim yung mga pinag-iisipan mo this time. Minsan nagkakaroon ka na rin ng pag-isolate sa sarili mo. Minsan siguro inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao or mas gusto mong kasama yung mga taong gusto mong kasama. May mga bagay o sitwasyon ka na gusto mong pukusan or may mga bagay na gusto mong actionan this time pero nagkakaroon ka pa ng pagre-research doon sa sitwasyon na iyon. Nagiging mabagal yung takbo ng buhay o nagiging mabagal yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa ngayon or nagkakaroon ng mga mababagal na sitwasyon when it comes to your decision sa iba sa inyo. May mga paghihintay din ako na nakikita sa inyo or may hinihintay o may hihintayin. Andito yung point din na may matagal na kayong sitwasyon maaring sa iba na unti-unting made-develop na or may unti-unting improvement in some aspect of your life or andun yung point of action na gagawin mo this time sa iba sa inyo or pwede na handun ka sa point na ngayon mas mararamdaman mo ngayon yung konting paggaang or yung paggaang ng sitwasyon mo than sa mga nakaraang linggo, araw, o months man yan o taon man yan nandun sa magkakaroon ng pagbabago this time sa iba sa inyo. May mga didesisyon na daw kayo sa iba sa inyo. Andito rin yung point ng maaring you try something new path sa iba sa inyo. Maaring yun yung gagawin yung decision making o kaya naman sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga bagong project, mga bagong gagawin, bagong makipagsapalaran, or nandun ka more on focus ka this time sa iyong mission or you need to achieve or to fulfill something into your life. So, iba naman sa inyo is maybe you walk away when something mag-i-escape ka sa isang sitwasyon o nag-iisip ka, pwedeng nandun sa point na yun,
o kaya is nandun yung pag-let go sa iba sa inyo. May letting go kasi ako nakikita sa iba sa inyo. Pero ang sinasabi kasi dito is you need to see the fact of the situation before ka mag-action, mag-desisyon, or mag-move. Ang sinasabi mo, pilitin mong balansehin daw yung sitwasyon na ito, no? Basta as long as you are more on focusing sa lahat ng aspeto ng buhay mo, yun, magiging okay naman daw siya. Kasi handun yung freedom na nakikita ko sa iba sa inyo. Magkakaroon ng resetting in some aspect of your life. Pag sinabi kasing resetting, halimbawa, um, new beginning or resetting. Halimbawa, meron kang ile-let go na isang bagay, isang sitwasyon, diba? O kaya merong matatapos sa sitwasyon. Kung dati nagkakaroon ng mga hardship, difficulties, ngayon, mas maharanaman mo yung freedom. Kumbaga, there's a new beginning. Yung iba naman siyo, resetting, ibig sabihin, halimbawa, tapos na yung kontrata mo, uwi ka ng Pilipinas, and then that's starting a new beginning and magkakaroon ka ng resetting o magre-reset ka sa sarili mo kasi bagong simula na naman, di ba? Bagong pakikipagsapalaran na naman, bagong ganito, bagong. So, iba siya, maaring sa trabaho, di ba? O kaya sa mga project na gagawin nyo, creativity na gagawin nyo, relationship man yan, o kung saan aspeto ng buhay mo yan. Maaring may mga travel din ako na nakikita sa iba sa inyo. Hindi man ito this month or next month, maybe by the next year. Maaring ganun, malayo man o malapit yan. Pero merong ako nakikita na travel iba. Sa iba sa inyo, this is travel soon. Malayo o malapit sa nakikita ko sa iba sa inyo. Magkakaroon ng pag-uusap o may taong kakausap sa iyo, babae, ikaw ito sa kanya o siya ito sa iyo. Meron akong babae na nakita makikipag-usap sa iyo. Also, ang nakikita ko dito, may mga dadamdamin ka daw o magiging ano kaya, ano ba tawag dito? Kikimkimin mo yung nararamdaman mo, kumbaga na doon sa point na yun. Ending of the cycle, situation happen into your life, ang sinasabi dito, or maybe you're thinking doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is mga opportunity or project or there's a decision making ka na gagawin sa iba. Yun ang nakikita. Kuhanin mo lang yung iba sa'yo doon. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ano, sa iba sa inyo. Andito rin point, may mga multitask o multiple priorities ka daw na gagawin. May pagtulong. No, hindi ko alam kung ikaw yung tutulong, hihingi ka ng tulong, o may taong tutulong sa'yo. Andito rin yung point, may mga pambubuli or makakaramdam ng iba sa inyo ng bullying. There's a group of person na maaring binubuli ka or nakikisawsaw ka. Huwag naman makisawsaw ka dun sa pambubuli. Ano? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then, magbabago yung buhay mo eh. Sabi dito, magkakaroon ng pagbabago. Siguro, before ending of this year, by October, there's something happen or change or pwedeng mangyari ito within the 2 to 3 or 4 days, weeks, or months man yan, yung nakikita ko. Basta before ending of this year, may magbabago sa buhay mo. As in, kung na, days man yan or days man yan. Kasi mas mararamdaman mo ngayon yung paggaang na sitwasyon mo this time. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Okay. Meron, diba? Sabi ko sa iyo, we have the crib. This is a birth or conception of a child or enterprises. Also, the crib kasi is a new beginning happen into your life. Ito yung rebirth. Kumbaga, parang resetting, ganyan, new beginning. Yan, ito yun. No, ibig sabihin nyo, nandun kayo sa point of resetting or revert or renewal, no? May mga ganong sitwasyon sa buhay nyo. Sa iba sa inyo, maaari may mga buntes or mabubuntes or mga anak. Or pwedeng isama nyo yung mga pet nyo kung may mga pet kayo. Yan. Pwede rin naman kung hindi kayo ito sa mga taong connected sa iyo or may taong ko-connect sa iyo na ganito yung situation niya. Yun. And then also, yung iba naman sa inyo is yung mga pagkakaperahan, no? Or mga expansion situation pagdating sa iyong talent, sa iyong profession, ganyan. May mga enterprises, maaaring gano'n na papasukin, or kung ano man yung enterprises na yan, may mga conception of chair daw meron. Ako nakikita sa iyo dito. Okay. Dito peaceful to eh, no? Nakikita ko yung peaceful mo dito. Okay, we have the mice. Maaaring may mga hamster kayo or kaya is baka may mga daga sa bahay nyo. Mag-ingat na lang din kayo when it comes sa daga, saka baka sa mga pupo nila, sa ihi nila, o kaya siyempre may disease din sila sa baka makagat kayo, ingat na lang din kayo. Dito sa sitwasyon mo is nahandoon yung may mga hindi pagkakaunawaan
malaki man o maliit iyan, either sa kasama sa trabaho to, sa friend or sa family mo man yan, magkakaroon ng mga distance, magkakaroon ng mga tampuhan, maybe sa iba, ganyan, magkakaroon ng mga disappointment, mga intense, ganyan, or hindi pagkakaunawaan to sa iba, no? And dealing or relationship with a man, pwedeng ikaw ito, or pwedeng someone is connected sa'yo, na pwedeng siya yung taong makikilala mo sa buhay mo, bago, or siya yung tutulong sa'yo. Sa iba naman sa inyo, baka siya naman yung hindi kayo magkakaunawaan, or magkakaroon ka ng distance sa kanya, magkakaroon ng mga complicated situation, pwedeng lahat doon sa point na yun, ano? Kung sino man yung lalaki na yan. I have the target celebration, fun, and enjoyment. Magkakaroon ng mga celebration. Ako na nakikita sa iba sa inyo, siguro may mga pupuntahan ka, diba? O may mga ikasisiya ka this time. O kaya is may mga having fun, happiness, and enjoyment situation talaga. Or kaya naman may mga pupuntahan ka, diba? May mga getting together, union, kung ano may i-celebrate mo, congratulations. Pero no, dito sa sitwasyon mo is, ang nakikita ko sa'yo dito, maaring may mga tao or may tao na natutuwa sila kapag nahihirapan ka or nagka-suffer ka, kumbaga na doon sa point na yon. Kaya ako sa'yo, mas mag-focus ka to a new beginning into your life, no? Pwedeng na doon sa point na yon. But still, congrats dito sa iyong tank card. O, di ba? May vulture ka nga. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Yan, nandito talaga si Mice. Na may mga ibon ba kayo? Di ba ito masama? Ibig sabihin may masamang tao, di ba? Ilan man sila? 3, 2, 4, 1, something. Group, ganyan. Yan, nagkakaroon ng mga maaaring may mga ikinaka-worried ka, either kasi meron din tayong family and friends, or also relationship, sa iba sa inyo, maaaring nado sa point na yun, or may mga tao na ikakairita mo talaga, mga tao na hindi sila cooperative pagdating sa iyo, or talagang ayaw nila sa iyo, yun lang yun, pinaka point. Yun, maghabaan mo lalay pasensya mo din. And we have the cane. Pay attention to your health. Ingat kayo, no, sa sarili nyo. Kung may nararamdaman kayo, pagod kayo, magpahinga kayo. Kapuyat kayo, magtulog kayo, bumawi kayo. Kung medyo sumasama yung pakiramdam mo, i-remedy mo kaagad para hindi lumala. Kung kailangan nyo may mga maintenance, magpa-doktor, magpa-check up, yan, mag-ingat kayo, no? Pay attention to your health. Huwag baliwalain yung mga nararamdaman, okay? Ikaw or someone is connected sa'yo kasi nahandito rin si friend and the family. Yan, ingat na lang din kayo, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaring nahadon yung point na yung mga sisikmurain, masakit yung tiyan, LBM, kung babae ka, syempre menstruation, basta may pananakit ng bandang tiyan, or pwedeng may sakit ka rin sa bandang tiyan, di ba? Yan, mga kidney, cancer, bladder, yung mga bato, ganyan. Pero ingat pa rin kayo or someone is connected sa'yo, basta wag niyo papabayaan pagdating sa health niyo, ha? Aquarius. Pwede rin yan, no? Lalo na pag stress kayo, maglalabasan yung mga niyo talaga. Di ba dyan nag-uumpisa yung sakit? Sa stress, sa depression, sa stress. Uy, ako po. Okay. Diyan na si evidence. Mga iba sa inyo is maybe you are involved or may involved ka sa mga law or justice situation, ano? Or sa iba sa inyo is may tao na naghahanap ng proof, no? Naghahanap ng butas, naghahanap ng mali, naghahanap ng pwedeng ibato niya sa'yo. Ikaw ito or someone na connected sa iyo. Yan, may nag-iimbestiga. Kumbaga, there's a detection. Kung sa trabaho yan, syempre, yung mga tao na ayaw talaga sa'yo kasi handi yung mga paninira, di ba? O mga kaibigan mo, kakilala mo, yan. Handyan yung point na sisiraan ka nila, hanapan ka nila, na para siraan ka nila, para bulihin ka nila, di ba? Kasi ando yung mga tao na may hindi talaga mga gusto sa'yo, di ba? O kaya nandun yung may mga sitwasyon na hahanapan mo ng butas to resolve. Pwedeng nandun sa point na yun, ano? Yun. So, iba sa inyo, when it comes sa health issue, ganun din. Kailangan yung mag-pay attention. Sana, di ba, walang lumabas na another sakit sa inyo. Yan, kaya ingatan nyo. Kaya hanggat may
kaya nyo, i-remedy nyo kaagad, no? Yun. Tsaka wag masyadong overthinking din sa iwas yun. May magkakaroon ng mga ano, no, yan, hindi magagandang situation, mga pwedeng ika-conflict mo, disappointment, intense, yan, mga depression, mga hindi pagkakaintindihan, habaan mo na lang din yung pasensya mo, yan, kung ganun sila, wag ka na lang din pumatol, di ba? And meron kang stress, o 'di ba? Iba sa inyo, tulad ng sabi ko, baka lack of sleep nga kayo, 'di ba? Magbawi kayo. Okay? May mga sitwasyon na medyo mape-pressure ka or nape-pressure ka. Or pwedeng may nakakausap ka or pwedeng sa kasama mo sa trabaho, mga ganyan, karelasyon mo, mga taong connected sa'yo, ganyan, mga taong nakakommit sa'yo. And may mga mararamdaman ka daw na sakit ng ulo, no? Kaya ingat din kayo. Baka medyo makaranas kayo ng headache. Marami kayong iisipin, kumbaga. Maraming gugulo sa isipan mo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ganun, ganun, ganun. Medyo nahadun yung point na siguro iba, wag naman sana on the point na magbe-breaking point kaya nasukdulan yung sitwasyon, di ba? Yan, yung mga kawalan ng kakayahan na makayanan yung situation. Siyempre, you need to be very careful. Minsan kasi alam mo, pag wala tayong ginagawa, minsan feeling natin bored na bored tayo sa buhay natin, di ba? Kaya siguro handa yung point na you need to enjoy your life din, ano? Kung baga lumabas ka, kahit mag-isa ka. Di ba? Hindi mo naman kailangan ng kasama, mag-enjoy ka, mag-coffee ka, o kaya, alam mo, pumunta ka lang ng coffee shop, yan, kumain ka ng, mag-coffee ka, mag-soy latte ka, Starbucks ate, o tapos mag ano ka, ano ba to? Pinupuan ako ng anak ko, mag-cheesecake ka, o di ba yung, tapos halimbawa, kahit nakaupo ka lang doon, marirelax ka doon, no? Enjoy your life, kahit sarili mo lang, enjoy ka lang dyan, o kaya pag hindi ka naman lalabas, labas ka lang sa ano, tambay-tambay ka lang sa labas ng bahay mo, di ba? Pero wag ka na magpagchismisan, iba na yung medyo stressful na yun, di ba? Mas madadagdag stress mo. Yan, i-relax mo yung sarili mo, kailangan mo din ng mental peace, okay? Kasi magiging, ano yan, mas lalo magiging hindi magiging maganda yung health mo dyan. Ingat ka na lang. Baka din may mga kinaka-stress ka talaga. Ingat ka, no? Okay. Meron kang sweetheart. Ang nakita ko din may mga unconditional love. Yan. May mga, ano ba yan, anak? Sinisira. Yan, may mga tao. Mararamdaman mo na na may tao kasi makikare sa'yo, no, pagdating dito. So, mararamdaman mo yung love nila, yung concern nila, o yung pagpapahalaga nila. So, nakikita ko daw. Pero, sa iba hindi, sa iba ito is hindi totoo, okay? Mag-ingat kayo. Ibig sabihin, kukuhanin lang niya yung loob mo. Okay? Nandun yung point na syempre para pasakayan ka niya sa kanya mga ano sitwasyon and maaring yung iba hindi maging maganda yung outcome. Maingat pa rin kayo, di ba? Sa iba sa inyo. And then also, sa iba naman sa inyo, may mga tao din naman na handun yung pure love pagdating sa iyo. Syempre, hindi naman lahat yan, no? Sa iba sa inyo. May mga tao din naman na magiging totoo. Pwede ikaw totoo ka sa kanila, pero hindi sila totoo sa iyo. Pwedeng ganon, vice versa. Yan, you need to be very careful lang din sa iba sa inyo, no, Aquarius. Yan. May mga ano ba, may mga mabubuntis ba? May buntis ba? Manganganak? Mabubuntis? Ganyan. Kung gusto niyo pa magbuntis, maybe wag lang kayo magpaka-stress, kailangan niyo magpa-doktor kasi ando si pay attention ng health, 'di ba? Kung stress ka na gusto mo mag-ano kayo, magpa-check up kayo rin, no? Na dito kasi yung point of ano, health issue eh. O kung medyo stress ka at medyo buntis ka or someone who's connected sa iyo, ganyan, is wag masyadong magpaka-stress. Pwede rin na may connect sa iyo na taong may ganitong problema, no? May pinagdadaanan. Baka stressful siya sa kanyang loved ones. Ganun eh, no? Okay, meron ka schedule. Handun yung point na mas magiging more on organized this time. Or kinakailangan kasi andun si stressful. Andun si stress, no? Or kinakailangan. Sa iba sa inyo, mas magiging maingat ka this time. Pinaka-good naman to, di ba? Mas magiging maingat ka this time, mas magiging organized ka this time, at hindi ka na magsasayang ng oras mo this time. Kumbaga, either busy yung iba, kumbaga nandito ka na sa step 1, step 2, step 3, step 4, mahadya ka na sa point na yan. Yan, very organized, nakaplano na yung lahat o may mga pagpaplano o kung nakikita sa iyo. Handun na yung point din ng
pagma-manage mo ng time mo. Halimbawa, maaga gigising ka, okay, papasok ako, okay, sa unang trabaho ko ganito, o sige, afternoon, pangalawang trabaho, o afternoon, ganito naman, okay. Yung mga ganong sitwasyon, no? Kumbaga, handun yung planado lahat, di ba? Plakado lahat yan sa point na yon. And syempre, sa iba sa inyo, don't waste your time, no? Nandun sa point na yon. Huwag kayong mag-waste ng oras sa mga taong walang kakwenta-kwenta o sa mga sitwasyon na walang kakwenta-kwenta kasi eto yung lalabas niyan. Okay? Andun lang yung point na yon. Focus to yourself, focus to your energy, focus ka sa trabaho mo, yun ang gawin mo. No? Sa iba sa inyo. And syempre, we have the eternal love. O, di ba? May mga yung iba sa inyo, pwedeng nahadon yung point na maaring na-meet nyo na yung inyong soulmate, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, kasi meron tayong creep, pwedeng ngayon nyo pa lang siya may meet or siya yung tao na nakakonect sa iyo kung wala naman kayong third party sa iba sa inyo. Siyempre, what comes dito rin sa sitwasyon is nandun yung point na kasi ito, si schedule, tsaka ito, siguro, alam mo yung parang sinasabi ng iba sa inyo na nagsayang ako ng oras, panahon sa isang tao na binigay lang sa akin is stressful. Alam mo yung mga ganun sitwasyon, yun. Ngayon naakala ko na siya yung tapat, akala ko siya yung tapat, siya yung ganito, siya yung ganyan, pero hindi pala. No? Kaya, you need to think very carefully bago kayo pumasok sa isang sitwasyon, bago kayo magdesisyon, bago kayo mag-action, kailangan nyo mag-imbestiga. Kailangan yung pag-aralan or isipin, huwag pa bigla-bigla. Kasi pwedeng ito is mag-mess. Kaya mag-ingat pa rin kayo. Sa laman yan, sa money, sa work, o sa kung saang aspeto ng buhay mo iyan. Sa mga iniinom o kinakain. Okay? Kailangan mo rin maging very careful doon para mas mahaba ang buhay. Mahaba buhay. Well, kung ano man yan, sa iba sa inyo, yun nakikita ko sa iba sa inyo. Siyempre, handito rin naman yung, tulad dito, handito si Pure Love, di ba? Siyempre, handito na yung mga tao na matagal mo nakakilala na napaka-loyal naman pagdating sa iyo. Pero, wag ka pa rin magiging kampante kasi pwedeng magbago pwedeng magbago. Alam mo naman ang tao, 'di ba? Nagbabagong bigla, 'di ba? Nagiging ganito. Okay? Nagiging ganyan. Kaya ingat na lang din kayo. Control and balance lang. And we have the family. So, iba sa inyo, maaring family connected, ano? Yan, maaring may mga family na hindi na magkakasundo, mga tampuhan, away, disappointment, stress, o kaya mga separation, hoping wala, di ba? Kasi andito kasi to. O kaya mga, sa iba naman sa inyo is na doon yung point na may mga tao na magkakaroon ng mga getting together, union, kaibigan mo man yan, o kaya kapamilya mo man yan, di ba? Kakaroon ng mga bonding situations sa iba sa inyo. In what way, hindi ko alam, pwedeng when it comes to a call, text message, o kaya as in union or getting together, pwedeng nato sa point kasi we have the celebration din kasi sa nakita ko dito. Diba? Sa iba sa naman sa inyo is nahandun yung point na maaaring nasa bahay ka lang, pwedeng wala kang trabaho, or pwedeng sa iba sa inyo is nasa bahay talaga yung trabaho mo, sa bahay talaga yung trabaho mo, o kaya resting time ka, holiday ka, nakabakasyon ka. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. Or kinakailangan mo din, ano, kasi kung ganito yung nararamdaman mo, yan, gawin mo, ano ka talaga, mag-holiday ka or mag-relax ka din sa iba sa inyo. So, mag-ingat ka sa mga taong nagmamatsyag o yung pwedeng kuhanin yung loob mo, ha, dito kasi naandito to. Yan. Ingat ka. Basta wag ka lang, basta mag-trust ka sa intuition mo, yun ang pinaka-the best sa lahat. Ano, mag-trust ka sa intuition mo. Siyempre, wag ka lang din pabigla-bigla ng decision sa buhay kasi pwedeng mag-mess talaga yan. Ha? Hindi ko na uulitin. Yung basta sa money man yan, sa love man yan, sa trabaho man yan. Basta may mga bagay ka na kailangan mo i-avoid talaga. Ha? Avoid. Basta alam mo naman din yung tama at mali. Okay? Arigato namaste. God bless.